Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. If you go to the website of the China's foreign ministry, you will see there a definition of joint development. For the Chinese, joint development means they own the oil and gas. But out of friendship, they allow other countries to participate in developing the gas or oil field. So we cannot accept that because the Reed Bank is within our exclusive economic zone, and the Constitution says the state shall reserve the use and enjoyment of the marine resources in the exclusive economic zone exclusively to Filipino citizens. So we cannot accept a condition of China that they own the oil and gas. That's against our constitution. That's against the Arbitral Award. The Arbitral Award said that the Reed Bank is within the exclusive economic zone of the Philippines because it's a totally submerged area. O mga kabunyog, babala ni retired Senior Associate Justice Carpio sa planong deal ng Administrasyong Marcos sa China. Kasi pumuputok itong proposal, plano na papasok daw ang Pilipinas sa deal sa China, exploration deal. Ibig sabihin, kasunduan sa pag-explore, pag-develop ng West Philippine Sea. Yung mga langis diyan magkakaroon ng deal ang China at saka Pilipinas. Sa iba parang magandang pakinggan kasi wag nang mag-away ang Pilipinas sa China, magtulungan na lang na i-explore, i-develop ang kinabang diyan sa West Philippine Sea. Kung mayaman yan sa langis at saka sa oil at natural gas, di i-develop ng China at Pilipinas, wag nang mag-away, pakinabangan na lang. Akala mo magandang tingnan, lalo daw ngayon sa panahon ng krisis. Pero nagwa-warning si retired Senior Associate Justice Carpio sa ideya na yan, yung mga joint exploration na yan, joint development ng West Philippine Sea. Hindi yan ganyan kadali. Marami tayong malalabag na mga provisions ng Constitution yan. Tama yung yung babala ni retired Senior Associate Justice Carpio. Bagamat magandang pakinggan, bagamat parang magandang idea, pero maraming labag sa konstitusyon ng mga ideya diyan. Unang-una, para sa China, kapag nakipag-deal ka sa kanila diyan sa joint exploration, ibig sabihin, nire-recognize mo na ang Pilipinas may right, sila may right din. Di-recognize mo na ngayon yung kanilang sovereign rights. Wala namang sovereign rights diyan ng China kasi sa atin yan, exclusive economic zone natin yan. Tayo ang may rights na mag-explore, utilize, develop at utilize niyan. Wala tayong sovereignty diyan. Ibig sabihin pagdating sa criminal jurisdiction, political jurisdiction, wala. Pero yung paggamit niyan, pag-explore niyan, pag-develop niyan, tayo ang may sovereign rights diyan. Wala ang China. To the exclusion of China yan. Tapos ngayon papasok ka sa deal sa China. Parang sinabi mo niyan, pareho tayo may rights diyan, mag-share na lang tayo sa rights diyan, wag na tayo mag-away. O ni-recognize mo na, kinilala mo na yung rights ng China diyan. Mayroong implication yan. Sana sino bang nag-a-advise sa Pangulo sa ganyang issue? Tama si retired Senior Associate Justice Carpio. Hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Ang pag-explore, pag-develop ng West Philippine Sea, mayaman sa oil, natural gas, hindi pwedeng joint exploration yan ng Chinese. Kasi parang nire-recognize mo na may sovereign right tayo dyan para explore yan at i-develop. Ang China mayroon din. Sige, mag-share na lang tayo, wag na tayo mag-away. Di-recognize mo na yung sovereign right, yung rights niya dyan. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Actually, nangyari na rin yan nung panahon ni Gloria Arroyo.
Nung presidente si Gloria Arroyo noon, 2005, may tinatawag na Joint Maritime Seismic Undertaking, JMSU. Pumasok sa kasunduan, joint. Ano nga lang yun eh, pag-survey pa lang, pag-mapa, minapa pa lang, minapa. Hindi pa yun, hindi pa yun development. Minapa lang, iniskan ang ilalim ng dagat, sinurbey, kumbaga ginamitan ng radar, ng tiningnan, ano bang mga yaman ang nasa ilalim ng West Philippine Sea. Ngayon, 3 bansa ang pumasok sa joint, undertaking, Joint Maritime Seismic Undertaking, ang pangalan, JMSU. Ano yon? China, saka Vietnam, saka Pilipinas. Yung state-owned company ng China, saka yung state-owned company ng Vietnam, saka state-owned company ng Pilipinas, yung PNOC, nag-joint exploration, maritime seismic undertaking. Si Gloria ang pumirma doon. Question yan, dinala yan sa Korte Suprema ng bayan muna nila Attorney Nery Colmenares. Lumabas yung desisyon, 2023 yata yun eh. Kasi binibigay ko yan na case sa aking mga estudyante sa constitutional law. Kasi isang landmark ruling yan sa issue ng national economy and patrimony. O, yung ating mga yaman na dapat pangalagaan natin, anong sabi ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, hindi dapat pumasok ang Pilipinas sa joint maritime seismic undertaking sa bansang China at Vietnam. Mali yun. Hindi pwede yun. Kasi yung sinasabing maritime seismic undertaking, exploration na rin yun. Bawal yan sa sa konstitusyon natin. Bawal yun. Pwede kang maki-partner, joint venture, pero hindi sa estado ng China or sa estado ng Vietnam. Pwede, Vietnamese company na private, pero dapat, rin yun, hindi rin doon sa seismic undertaking, hindi pwede na malaki yung kanilang role doon. Tayo pa rin ang may control noon. Dapat, hindi pwedeng pantay ang karapatan. Doon kasi ang lumabas, parang pantay yung karapatan ng Vietnam, ng China at ng Pilipinas. Hindi pwedeng ganon. Kasi mayroon tayong national economy and patrimony provisions ng konstitusyon. Nationalist, makabayan pa ang mga provision natin sa konstitusyong sa 1987 Constitution. Yun nga yung mga gustong alisin ng mga kongresista at senador. Gawin na yung alisin na yung mga nationalist provisions. Nationalist provisions tungkol sa ekonomiya, economic patrimony. Mali yun. Kaya itong gagawin na naman na itong pinaplanong ito ni PBBM, na-a-advisean siya ng mali dyan. Kinggan niya itong advice ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kaya lang, si Gloria kasi noon, kaya yan pumasok dyan, malamang doon sa JM issue na yon, minapa, sinurbey, minapa. Nakita ngayon ng China kung ano ang mga yaman na nandyan sa West Philippine Sea, kaya hindi na tinatantanan eh. Kagagawa ni Gloria yan, yung ganong scanning, iniscan yung ilalim, maritime seismic undertaking. Diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Tapos ngayon, mayroon na namang ganyan na undertaking na pinaplano, deal. Hindi dapat. Huwag kang kinakamkam ang teritoryo mo, tapos makapapasok ka sa kasunduan dyan sa China. Mali. Dapat tayo na lang mag-develop niyan. May pera naman tayong pan-develop niyan eh. Nasaan ang pera? Tingnan nyo yung pinag-uusapan na pera dyan sa flood control. Flood control pa lang yan. Ilan ang nawawalang pera dyan? Ibig sabihin, ang dami nating pera. Tapos kailangan mo pang makipag-joint exploration sa China para lang yan. Maling-mali talaga. Kahit nga yung malampaya na dinevelop ng Chevron at saka ng Shell, dinevelop na yung malampaya. Tuloy kaya naman natin yan. Gamitin lang natin yung pera natin sa tama. Ang problema kasi napupunta sa corruption. Yan yung Anyway, balik tayo dito. Nababalita kasi parang papasok daw sa deal o joint exploration na naman si PBBM. Hindi. Dineklara na yung unconstitutional ng Korte Suprema. Okay? Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo.